National Summit Against Online Sexual Abuse and Exploitation of Children ngayong taon. Ating tatalakayin kasama si Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Yusek Tapales, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Ate Kweng, Ma'am Nina. Magandang tanghali po sa lahat po ng nanonood po sa atin. Yusek, hingi po kami ng detalye sa mga napag-usapan sa National Summit Against Online Sexual Abuse and Exploitation of Children kamakailan. Ano-ano po yung mga tututukan sa ngayon upang labanan ang pang-aabuso sa mga kabataan online? Opo, Ma'am Nina, Ate Kweng, ito pong National Summit na to actually, nagsimula po to. Nagkaroon po ng mga sectoral meetings muna with the President in Malacanang. Nakadalawa pong meeting ang core group po, yung OSAIC core group na tinatawag po dyan, kasama na rin ang, of course, ang DILG, DOJ, DSWD, Council for the Welfare of Children, saka DICT at PNP po natin. Tapos nagkaroon po ng ilang meetings din yan sa DOJ. Nagkaroon pa po ng barangay iyakat sa Antipolo kung saan napag-usapan din po yung OSAIC. Ito pong iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ng OSAIC ngayon, Summit 2024, parang culminating activity po ito para i-announce po talaga sa buong mundo na talagang seryoso ang ating pamahalaan dito sa pagsugpo ng OSAIC. Nabanggit po ng Presidente dito yung dark reality na sinasabi nga niya na 500,000 Filipino children ay nasa sadlak talaga sa OSAIC or 1 in every 100 Filipinos. Kaya po kailangan itigil daw po natin to at talagang labanan. Kaya po talagang very excited po kami. Nabanggit din po ng mahal na Pangulo po natin yung creation po niya through an executive order ng Presidential Office for Child Protection po. So all set po tayo sa paglaban sa OSAIC talaga. Sir, sa pagdalo naman po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa summit na ito, ano po yung naging direktiba niya para sugpuin at tapusin na yung online sexual abuse at exploitation sa mga kabataan sa bansa? Opo, napakaganda po nung niya, pinapanood ko po yung kanyang speech, Talagang ito po ay dati pa naman yung directive po sa lahat ng national government agency. Unang-una po, ang directive po kasi ng ating mahal na Pangulo ay gumawa tayo ng national strategy para labanan ng OSAIC at pababain do sa ating bansa. Ngayon po, actually, as we speak po, nasa Council for the Welfare of Children Board meeting po kami, approving the child-friendly local governance audit indicators pertaining to OSAIC. Ibig sabihin, ito po yung mag-uutos sa mga LGUs po natin na labanan ng OSAIC at talagang mag-roll out ng mga proyekto para sa OSAIC. Kasi pinag-utos din po ng ating Pangulo na huwag po tayong maging piping biktima. Ang sinabi po niya dito, we cannot allow this scourge to continue kasi yung passivity po natin pag tayo hindi nagsasalita, hindi nagsusumbong at hindi nagrereklamo, ito po yung nagpe-perpetuate nung krimen na ito sa ating bansa. Kaya binanggit niya dito na one call away lang daw sa Makabata Helpline 1383 ay matutulungan na po. Of course, marami pa pong ibang helpline at hotline. Meron din po tayo sa PNP at ibang mga ahensya po natin. Pero in particular, nabanggit po ng Pangulo ang Makabata Helpline 1383 po. Gaano kalaking tulong naman po sa labang ito ang pagbubuo ni Pangulong Marcos Jr. ng Presidential Office for Child Protection? Naniniwala po kami, Ate Kweng, Ma'am Nina, na napakalaking tulong po nito. Dahil unang-una, kinukumpirma po nito na ang ating mahal na Pangulo ang champion po natin para po sa child protection. Ito pong paggawa niya ng Presidential Office for Child Protection, ang immediate impact po nito sa efforts natin sa OSAIC ay napakalaki. Unang-una, yung tatayo pong head ng agency po na ito ay magiging miyembro po at uupo po sa Council for the Welfare of Children, sa Interagency Council Against Trafficking, dun sa National Coordinating Center for OSAIC, SISAM, saka yung sa National Council Against Child Labor, if I'm not mistaken. More or less, magkakaroon po ng presensya ang ating Pangulo sa mga interagency bodies po na yan para talagang mabantayan ang ginagawa ng ating pamahalaan sa paglaban sa OSAIC at iba pa pong forms of violence against children. Yusek, ano po ba yung mga critical factors para tapusin na sa bansa ang child exploitation? At paano po ba natin masisimulan ito sa ating mga tahanan? Sa amin po sa Council for the Welfare of Children, ako personal po, sinasabi ko, child protection starts at home.
At pag sinabi po natin self-protection starts at home, ibig sabihin tayong mga magulang, tayong mga lolo't lola, nangangalaga po sa bata, ay ang unang punong abala para sa pagprotekta po ng mga bata. Ano? Kaugnay po ng USAIC, ang masasabi ko po sa ating mga magulang, maging responsible digital citizen po tayo. Kaya po kami ay may awareness campaign dun sa parenting in the digital age. Para matuto po ang mga magulang kung paano ang internet, ang cyberspace, ang social media, para mabantayan at maturuan din po nila ang ating mga anak. Pangalawang strategy po, of course, ay yung maituro sa mga bata na talagang mag-ingat sa internet, do not talk to strangers. At kung may mga dangers po talaga at merong danger, sabi nga po ng UNICEF, 71% po ng mga bata natin nasa internet at 80% po dyan ay pwedeng masadlak sa online sexual abuse or exploitation. Kaya po, importanteng mabantayan ng mga bata. At of course, malaman po kung saan po magsusumbong. Ano? Meron pong aling police, merong hotline po ang ating mga LGUs. At of course, yung nga pong Makabata Helpline 1383 na talagang pinopromote po natin. Hingi na din po kami ng update sa inyong partnership with the Philippine National Police para po sa monitoring at pagbabantay sa isyong ito. At ano po ang kasalukuyang datos ng mga reklamong inyong natatanggap mula po dyan sa Makabata Hotline? Opo, ito pong Makabata Helpline 1383 po natin. Since 2023, partner na po namin ng PNP Women and Children Protection Center. Ngayon pong 2024, naging partner na rin po namin ng PNP Anti-Cybercrime Group. Kasama na rin po, of course, ang DOJ, NBI at iba pa pong mga sangay ng pamahalaan natin, law enforcement agencies. Ano? Ma'am Nina, Asekweng, bulk pa rin ng reklamo sa Makabata Helpline. Siyempre yung mga inquiries, nagtatanong sa possible violation ng karapatan ng bata. And pangalawa dyan, yung forms of violence against children. Physical violence, emotional or psychological violence, saka sexual violence. Talaga pong merong nagre-report po at talagang nagpapasalamat kami sa PNP at sa NBI at sa mga law enforcement agencies po natin sa mabilisang pagtugon po sa aming mga referral. So Yusek, sa kasalukuyan, ano po ang vital role ng Council for the Welfare of Children sa mga inisyatibo ng pamahalaan sa pagsugpo ng pang-aabuso sa mga kabataan? Opo, bilang focal interagency po na body ng ating pamahalaan na talagang involved sa lahat sa pagsulong at pagprotekta ng karapatan ng bata, naniniwala po ako na central or focal agency ang Council for the Welfare of Children when it comes to promoting and protecting children's rights po. Ano? Kasi ang policy making po talaga yan ay talagang nakalagak po sa amin. Mula sa paggawa po ng batas, heavily involved po kami dyan dito sa pinag-uusapan nating batas na Anti-OSAIC Society Act na naging batas po noong July 2022 at pati doon sa pag-craft po na implementing rules and regulation noong May 2023 kami po ay heavily involved. Ngayon naman po, kami ay active member din po ng NCC OSAIC SAM na talagang tinalaga ng ating Pangulo na talagang magiging main agency pagdating doon sa mga reklamong OSAIC po. No? So very active kami po dyan. Policy making, we are of course in close partnership and cooperation with implementing agencies like the DSWD, the DILG. Binigyan na po nila ng memorandum circular ang mga LGUs na magkakaroon na ng OSAIC indicators. Ibig sabihin, kailangan magkaroon ng OSAIC-related programs na sila sa 2025. Ano? So special thank you po of course sa aking boss, si Secretary Rex Gatchalian at of course si Secretary Benhar Abalos po ng DILG. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kabataan at mga magulang mula po sa inyo dyan sa Council for the Welfare of Children. Opo, para po sa mga magulang po at of course para sa mga kabataan po, 500,000 Pilipino po ang nasa sadlak po sa OSAIC o sa online sexual abuse or exploitation of children. 1 in every 100 Filipinos po yan. Hindi po natin pwedeng ikaila na nangyayari po yan sa ating bansa. Serious or grave concern ang OSAIC sa ating bansa. Kaya po sa mga magulang at nangangalaga sa bata, bantayan po ang mga bata. Sa mga bata naman po, pag kayo po ay nararamdaman yung may nang-aabuso po sa inyo, meron pong violation ng inyong karapatan, kayo po mismo pwede pong tumawag sa Makabata Helpline 1383 at tutulungan po namin kayo. Basta bata nga po, kami po ang bahala. Maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children.